Matapos mapatay ni Vegeta si Berus, ikinulong siya sa isang madilim na lugar at tinrato na parang aso sa loob ng 10 taon. Sa unang mga linggo ng pagkakakulong, umaasa pa rin siyang may mangyayaring himala. Iniisip niyang gaya ng isang tunay na protagonist, makakahanap siya ng paraan para makatakas. Sinubukan niyang lumaban, sumigaw, nagwala. Pero ang mga sirang kadena ay may kakaibang kapangyarihan. Pagkalipas ng 2 buwan, tuluyan ang nabasag ang pag-asa niya. Walang hustisya, walang tutulong. Kahit ang pinakamalakas na mandirigma ay dumating din sa punto ng desperasyon. Ang gusto na lang niya ay matapos na lahat. Pero hindi rin siya pinayagang mamatay. May kakaibang magic ang mga kadena. Kahit walang kain o inom sa loob ng ilang linggo, buhay pa rin siya. Parang pinipilit siyang manatiling buhay habang nakakulong. Kaya sumuko na lang siya. Pumikit. Nag-AFK mode. Sa loob ng mental world ni Vegito, galit na galit si Vegeta at desperadong naghahanap ng paraan para makatakas. Samantalang si Goku, kalmado lang. Sabi pa niya, akala raw niya close sila ng champion at baka misunderstanding lang. Halos sumabog si Vegeta. Tinawag niyang utak monggo si Goku dahil paano mo raw naging kaibigan ng nilalang na kayang burahin ang buong universe ni Future Trunks. Hindi na napigilan ni Vegeta. Mas gugustuhin ko pang mapunta sa impyerno kaysa mabulok dito kasama ka. Sinisi niya si Goku sa fusion, pero tumawa lang si Goku. Anong choice natin nun? Kung hindi tayo nag-fuse, matagal na tayong binura ni Beerus. Ngayon, may chance pa tayong makalabas at makauwi para kumain. Tapos biglang naging seryoso si Goku. Sa tingin ko, baka dahil hindi pa pulido ang fusion natin kaya natin aksidenteng natalo si Beerus. At habang nakakulong tayo, pwede nating i-master. Natawa lang si Vegeta. Lumipas ang panahon, at isang araw, dumating si Whis. Makikita sa mukha niya ang lungkot. Sinabi niyang ilang taon na siyang humihingi ng tulong sa Grand Priest. Hinahanap din niya ang Super Dragon Balls, pero hindi pa rin sapat para buhayin si Beerus. Nagtanong si Vegito, bakit hindi mo ni-reverse ang oras? Tahimik na sumagot si Whis. Noong namatay si Beerus, nasil din ang powers niya. Masyadong mabilis ang lahat. Hindi niya nagawang pigilan. Natawa ng mapait si Vegito. Pupuntahan mo ba ako para maging bagong God of Destruction? Umiling si Whis. Kung patas daw ang laban, posible. Pero sa tingin ng champion at ng mga Diyos, ang nangyari ay pagtataksil, kaya ang parusa, habang buhay na pagkakakulong. At pwede naman daw bumalik sina Goku at Vegeta kung aalisin nila ang Potara. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Vegito. Pero biglang nagbago ang mukha ni Whis. Seryoso, tahimik. At sinabi niya, hindi ako pumunta para kausapin ka. Pumunta ako para palayain ka. Natigilan si Vegito. Ipinaliwanag ni Whis, ang bagong God of Destruction ay naging mapagmataas. At ang pagkakakulong ni Vegito ay ginawa lang para takutin ang iba. Pero may ginawa silang hindi niya mapapatawad. Sinira nila ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Kaya kahit iwan niya ang pagiging angel, papalayain niya si Vegito. At babaguhin niya ang lahat. Sa pagkakataong ito, walang time rewind. Nalito si Vegito, pero tumingin lang si Whis ng diretso. Biglang sumabog ang divine power ni Whis. Sa isang iglap, nadurog ang mga kadena. Pagkatapos ng 10 taon, malaya na si Vegito. Pero pagbagsak niya, nanghina agad ang katawan niya. Lumuhod siya at umubo ng dugo. Pagtingala niya, unti-unti nang nagiging liwanag si Whis. Naglalaho. Ang naiwan lang, ang angel staff. Kinuha ni Vegito ang staff. Sa gitna ng lungkot, bumalik ang apoy sa puso niya. Itinaas niya ito at sumigaw, dalhin mo ako sa Earth. Lumipad siya sa kalawakan. Pero pagdating, natahimik siya. Walang Earth, walang buhay, walang kahit ano. Sinubukan niyang gamitin ang instant transmission. Wala, hindi niya maramdaman ang Earth. Pati Namek, nawala. Tanging lumulutang na buwan ang natira. At doon niya naalala ang sinabi ni Whis. Sinira nila ang isang bagay na mahalaga sa akin. Biglang naintindihan ni Vegito. Hindi lang pala siya ang nawalan. At ang lungkot, naging galit.
マルトロンコイスミスを巻いてきなさいシガンといったも玉で Papatayin ko sila. Lahat sila. Gagamitin ko ang kapangyarihang ito. Tuluyan ang nagbago si Vegito. Pagkalaya niya, agad siyang nanumpa. Hahanapin niya ang bawat Diyos sa multiverse para maghiganti. Kinuha niya ang staff ni Whis at biglang nagliwanag ito. Cut sa Earth. Nakaipon doon ang 11 gods of destruction. Nakatingin sila sa planeta na parang wala itong halaga. Punong-puno ng pagmamataas at galit ang mga Diyos, habang kasama si Popo na gusto ring maghiganti para kay Beerus. Nararamdaman ni Gohan, Yamcha, Krillin at Piccolo ang sobrang lakas ng enerhiya, kaya agad silang lumipad papunta roon. Pero kahit nasa harap na nila ang mga Diyos, si Gohan ay naghahanap pa rin kay Vegito. Tahimik ang paligid. Para lang silang maliliit na nilalang sa paningin ng mga Diyos. Nanginginig si Krillin. Si Piccolo naman ay halatang kabado at ramdam na may masamang mangyayari. Biglang may lumapit na mandirigma at nagsimulang umatake. 神に問いただすなど右のベイツが大衆ビルスを倒し政権決を受けたのだ Tuluyang nawala ng kontrol si Gohan, habang pinapanood lang ng ibang Diyos ang lahat. Isang napakabilis na pag-atake ang dumating. Hindi man lang nakita ni Gohan ang galaw. Isang napakalakas na energy blast ang direktang tumama. Hindi man lang siya nakalaban. Nagkagulo agad. Sinubukan ni Piccolo na mag-react pero huli na. May biglang tumama sa kanya at bumagsak siya nang hindi man lang naiintindihan ang nangyari. Tinawag niya si Yamcha para lumaban pero sa sobrang takot umatras ito. Sabay-sabay nagpakawala ng napakalalakas na destructive attacks ang mga Diyos. Sa loob lang ng ilang segundo, nabura ang depensa ng Earth. Hindi pa sila nakontento. Gumawa si Popo ng napakalaking destruction sphere at pinagsama-sama ng mga Diyos ang kanilang kapangyarihan. Sabay nilang pinasabog ang Earth. Sa isang iglap, nawala ang buong planeta. Lahat ng buhay ay naglaho. Nakita ni Vegito ang lahat at doon tuluyang sumabog ang galit niya. Dumugo ang mga mata niya habang sumisigaw at nangakong papatayin ang lahat ng responsable. Gamit ang Angel Staff, agad siyang nag-teleport papunta sa kinaroroonan ng unang target. Nararamdaman ng Angel ang paparating na panganib pero huli na. Dumating si Vegito, ibinaon niya ang staff sa lupa at sumabog ang buong lugar sa sobrang lakas ng aura niya. Opisyal nang nagsimula ang paghihigante bago pa makareact ang kalaban. Isang suntok lang, diretsong tumama.許さない神の実力を見せてやるこの程度か神は弱すぎる Kasunod nito, inilabas ni Vegito ang Godslayer Energy Blade. Mabilis. Malinis. Isang strike. Bumagsak ang ulo ng kalaban. Tumingin lang si Vegito at malamig na sinabi, hindi ka man lang tumagal. Pagkatapos noon, tuluyan niyang binura ang natitirang enerhiya. Walang second chance. Habang papunta na siya sa susunod na target, humarang ang Angel. Pinagsabihan si Vegito na bawal gamitin ang kapangyarihan ng mga anghel para sa paghihiganti. Pero wala nang pakialam si Vegito. Sinubukan pa siyang takutin gamit ang pangalan ng High Priest. Pero ngumiti lang si Vegito. Hindi na siya yung dating mandirigma. Sabi niya, kapag tahimik kayo habang may nangyayaring mali, kasali rin kayo. Biglang umatake si Vegito. Tinamaan ang Angel. Habang nanginginig ito, sinabi ni Vegito ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 10 taon. Kinuha ng mga Diyos ang lahat sa kanya, kaibigan, pamilya, at wala man lang tumigil. Sinabi niya na si Whis lang ang may lakas ng loob gumawa ng tama. At kung hindi dahil doon, matagal na siyang nawala. Nabigla ang Angel. Hindi siya makapaniwala. Sinubukan pa nitong gamitin ang pangalan ng High Priest para pigilan si Vegito. Pero wala nang epekto. つまりお前らを倒せばあの二人の交尾にいる小さいやつが直接出てくるってわけか最高だ雑魚狩りは飽きた本物の男同士の勝負がしたいんだ狩りの時間すぐか無になろう Sa isang iglap, gumalaw si Vegito. Sunod-sunod na slash. Walang pag-atubili. Pagkatapos, isang napakalaking energy wave ang tumama. Kasama ang katawan at staff. Tuluyang nabura ang lahat. Tahimik na sinabi ni Vegito, dalhin mo ako sa susunod. And sa isang flash, nawala siya. Nagsimula ang pangangaso sa mga Diyos. Pagkatapos pugutan si Rigel, agad nag-teleport si Vegito gamit ang Twin Wings papunta sa isang kakaibang planeta. Tahimik ang lugar pero sobrang nakakatakot. Puro higanting pyramid at mga puno ng palma sa paligid. Pumikit si Vegito para iskan ang energy sa paligid. Pero biglang nagbago ang mukha niya.
Sa isang iglap, bumuhos mula sa langit ang napakaraming death arrows na may dalang napakalakas na destructive energy. Hindi na nakailag si Vegito. Sunod-sunod na tumama ang mga itim na espada at tumagos sa katawan niya. Kumalat ang destructive energy sa buong katawan niya at sobrang sakit hanggang unti-unting lumabo ang paningin niya. Napaluhod siya habang pilit lumalaban para mabuhay. At nang muntik na siyang bumigay, dumating sina Heracles kasama ang angel na si Sava. Tinitigan lang nila si Vegito na parang isa ng basurang naghihingalo habang nakangiti pa. Lumapit si Heracles ng kalmado at pinakita ang kapangyarihang parang kay Berus. Ang lakas ng isang god of destruction. Para bang gusto lang niyang ipakita kung gaano kalaki ang agwat nila. Pagkatapos may hinila palabas ng mga espada mula sa balikat ni Vegeta. Napahiyaw siya sa sobrang sakit. Pero ang mas nakakagulat, dinilaan pa ng babae ang dugo sa dulo ng espada na parang natutuwa siya rito. Nandidiri si Vegeta. Tumawa lang si Heracles at sinabing tandaan niya ang araw na ito. 破壊で消されるぞ。怖いか。昔のリールやビルスと同じように魂が抜けちゃったんだろ。 Puno ng desperasyon si Vegito. Pero may biglang bumalik sa isip niya ang eksena kung saan may sword of destruction na tumama kay Krillin. Dahan-dahan siyang tumingin pataas. Tinanong niya si Heracles. Pero sagot lang nito, napakarami ko nang pinatay. Bakit ko aalalahanin ang isang taga-Earth? At doon, may tuluyang nagbago kay Vegito. Biglang sumabog ang aura niya. Nagliyab ang buong katawan niya. Nabigla si Angel Sava. Hindi siya makapaniwala. Dapat patay na si Vegito ilang minuto pa lang ang nakaraan. この悪魔め、お前の手で死んだ全員の仇を討つ。 Sa lakas ng energy niya, nadurog lahat ng arrows na nakabaon sa katawan niya. Natakot si Heracles at umatras. Hindi na niya maintindihan kung anong klaseng power ang kaharap niya. 私の破壊の矢が効かないだなんて。 Sa isang teleport, lumitaw agad si Vegito sa harap ni Heracles. Isang suntok lang na may destructive energy. Nanlamig si Heracles. Hindi niya man lang nakita ang galaw. Doon sumugod si Sava. Kahit labag sa batas ng mga angel, pinili niyang iligtas si Heracles. Ginamit niya ang buong lakas niya para harangin si Vegito. Pero, isang iglap lang. Biglang nawala si Vegito. Pagbalik niya, malamig na ang tingin niya. Hinugot niya ang Godslayer Blade. Masyadong mabilis ang galaw ng espada. Hindi na kayang sundan ng mata. Sa isang slash, nahati sina Sava at Heracles. Walang oras para sumigaw. Sunod na pinasabog ni Vegito ang destructive energy at tuluyang naging abo ang dalawa. Habang humuhupa ang usok, nakatayo lang si Vegito. Tahimik, malamig, at parang wala nang natitirang awa. Sa kabilang panig, nagpanik na ang ibang mga Diyos. Hindi sila makapaniwala. Dalawang God of Destruction at isang angel. Natalo na. Sinubukan nilang intindihin kung bakit sobrang lakas ni Vegito. Posible bang noong iniwan ni Whis ang staff, may iba pa siyang iniwang kapangyarihan? Mas nakakatakot. Kaya na rin kontrolin ni Vegito ang angelic staff. At ngayon, isang sayan ang nangangaso ng mga Diyos. Samantala sa Universe 6, pinapanood ni na Chapman at Bardos ang buong laban. Nanginginig si Chapman. Sabi niya, alam nilang likas na mandirigma ang mga sayan. Pero binigyan pa rin nila ng destruction power. Tahimik na sumagot si Bardos. Malakas siya, pero hindi siya imposible talunin. Sinabi niya, si Vegito ay pinagsamang lakas lang ng dalawang sayan. Pero sila, may buong lahi ng sayan sa likod nila. At doon sila nakaisip ng plano. Ipasok ang pinakamalalakas na sayan sa hyperbolic time chamber. At ipatawag si King Shadara. Lumipat ang eksena. Nakaupo si King Shadara sa kanyang trono. Tahimik, pero halatang sabik sa laban. At ramdam niya, isang digmaan na kayang yumanig sa buong universe ay magsisimula na. ついに来たか。我サイヤ人が下がる世紀の大サインだ。 Si Vegito, sa sobrang galit, pinugutan ng ulo ang dalawang makapangyarihang god at isang angel. Pagkatapos, ginamit niya ang angel staff para mag-teleport papunta sa World of Supreme Kai ng Universe 10. Pagdating niya, sinalubong siya ni Gowasu. Pero sa likod ng ngiti ni Vegito, may tinatago siyang plano. Gamitin ang time ring para bumalik bago niya napatay si Beerus. Sinabi ni Vegito na delikado iwan ang time ring dahil baka maagaw ito ng masasamang nilalang. Dahil dito, agad itong inilabas ni Gowasu. Pero habang kukunin na ni Vegito, may biglang humawak sa kanyang kamay. Lumitaw si Rumshi, ang God of Destruction ng Universe 10. Napangiti si Vegito pero halatang may ibang balak. Hindi natakot si Rumshi at agad nagpakawala ng Hakai energy. Sa isang iglap, tila nabura si Vegito habang unti-unting nawawala ang katawan niya. Napangisi si Rumshi at inisip na tapos na ang laban. 人間だ。戦闘力が破壊神を上回っても破壊の前では雑魚に過ぎない。 Pero makalipas lang ang ilang segundo, lumitaw ulit si Vegito sa ere. Napapalibutan ng maitim na kidlat at napakalakas na aura.
parang demon god na kayang sirain ang buong universe. At pagkatapos, tumawa siya. Isang napakalaking god-slaying blade ang bumagsak mula sa langit. Nawasak ang paligid. Nakatakas si Romshi pero si Gowasu ang direktang tinamaan. Dahil konektado ang buhay ng Supreme Kai at God of Destruction, nagsimulang maglaho si Romshi. ありえない。俺の破壊を受ければ生き残れるはずがない。時代は変わった10年間毎日破壊エネルギーを浴び続けたから今の破壊などタオル同然だ捕まる直前に時の指輪で時間をさごこりお前の隙を狙っていたさよならグドンなゾウよ Hindi na natapos ni Romshi ang sasabihin niya at tuluyan siyang nawala. Ginamit ni Vegito ang time ring at binutas ang space-time para makarating sa timeline ng Dragon Ball GT. Pagdating niya sa Earth, nakita niyang bagsak sina Super Saiyan 4 Goku at Super Saiyan 4 Vegeta habang binubugbog ni Omega Shenron. Sa isang iglap, lumitaw si Vegito sa likod ng kalaban at sinabi, "Pwede bang sumali?" この金髪子だ俺の邪魔をするな。誰だろうと経験値に変え Buong lakas umatake si Omega Shenron, pero bahagya lang umiwas si Vegito. Isang mabilis na galaw. Tinagos niya ang katawan ng dragon at hinugot ang tunay nitong anyo. Ilang segundo lang, naging abo ang lahat. Habang nakatingin sina Goku at Vegeta, napansin ni Vegeta na wala itong buntot at hindi ito Super Saiyan 4. Dagdag pa ang sobrang lalim na itim na aura nito. Doon niya naisip, kailangan niyang makuha ang ganitong klaseng lakas. Tinawag ni Goku si Vegito para magtanong. Biglang naging seryoso si Vegito. Sinabi niyang may paparating na nilalang sa mundo niya na kahit siya ay hindi kayang talunin. Nagulat si Goku. Kung ang kayang pumatay ng Omega Shenron ay natatalo rin, gaano ba kalakas ang kalaban? At doon sinabi ni Vegito ang pinaka-nakakagulat na bagay. Pagkalipas ng 3 taon, babalik ako sa mundong ito. Para maprotektahan sina Super Saiyan 4 Goku at Vegeta, dinala sila ni Vegito sa Hyperbolic Time Chamber. Simple lang ang training, lalaban sila ng 1 buong taon. Kahit si Vegeta, pumayag agad. Dito nagsimula ang bagong training ng Super Saiyan 4 Duo, to be continued.